20 Pilipinas sa Cambodia pauuwiin sa Pilipinas dahil sa naging trabaho nila sa nasabing bansa na surrogate. Ito yung pinagbubuntis nila ang bata para sa iba. At dahil dyan, mas maghihigpit ang immigration natin sa Pilipinas. 20 Pinay ang ginawang paanakan sa Cambodia ng bayaran para magbuntis ng anak ng iba. Naiengganyo raw ang mga kababayan natin na maging inahin dahil sa alok na bayad na umaabot paminsan ng 2 milyong piso. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. 20 Pinay ang nahuli sa Cambodia dahil sa pagkakasangkot sa surrogacy scheme nitong nakaraang buwan. Ang siste, ipagbubuntis ng Pinay ang anak ng iba. Ito ang paraan ng ilang mag-asawang hirap makabuo ng sariling baby. Ang 20 Pinay nahuling magkakasama sa isang bahay sa Kandal Province. 1 oras ang layo mula sa Phnom Penh. 13 sa kanila buntis na nang mahuli ng mga otoridad. Nasa ligtas at mabuting kalagayan naman sila. Yung 13 na nasa isang hospital sila dito sa Phnom Penh, magkakasama sila sa mga wards doon, no? And then yung 7, sila ay nandoon sa tanggapan ng pulisya, merong nasa first trimester at yung pinaka late ay 7 months, no? 7 months. Ibig sabihin, 2 buwan na lang, manganganak na. Kwento ng mga Pinay na ginawang surrogate mothers, na-recruit daw sila sa social media. Sa ilang Facebook pages na nahanap ng News 5, may mga grupong nag-aalok sa mga gustong maging surrogate mother. Mayroon ding mga tila nagiging ahente at nagsisilbing koneksyon sa surrogate mother at sa mga gustong magkaanak. Libre pa ang flight ng surrogate mother patungong ibang bansa at may kasama pang tirahang may mag-aalaga. Naglalaro rin sa 11,000 hanggang 45,000 US dollars ang alok na bayad. Katumbas yan ng 500,000 pesos hanggang 2.5 million pesos. Sila naman ay kumagat, no, without understanding, no, the implications and consequences, especially here in Cambodia where surrogacy is banned. Ipinagbabawal ang surrogacy sa Cambodia. Ang problema, wala pa silang konkretong batas laban sa mga lumalabag dito. Kaya wala ring malinaw na parusa para sa mga lalabag dito. Iniimbestigahan naman na ng ating embahada kung may travel o employment agency bang nasa likod ng pagpapaalis sa mga Pinay. Ang iba raw sa mga Pinay nang galing sa ibang bansa sa Southeast Asia. Doon sila sumailalim sa in vitro fertilization o turok para mabuntis bago dalhin sa Cambodia. Inaaral pa ng gobyerno ng Cambodia at Pilipinas kung kanino mapupunta ang kustodiya ng mga sanggol. Para sa Embahada ng Pilipinas, kailangan ang mga nagdadalang tao ang magdedesisyon sa kustodiya ng sanggol. Sa Senado naman, isusulong na ring maimbestigahan ito. Nagda-draft na po kami ng resolusyon para i-file din po at maimbestiga ng Senado. Grabe kung bakit tuloy-tuloy ang mga krimen, multiple crimes, laban sa mga kababaihan, laban sa ating mga kababayan, pati po sa ibang mga bansa. Hinihintay na lang maayos ang exit documents ng mga nasagip na Pinay para makauwi na sila ng Pilipinas. Ang Philippine Embassy sa Cambodia ang nagkumpirma. 20 Pilipina na ginawang surrogate mothers doon ang nirescue ng Cambodian National Police noong Setyembre. Hawak na ng ating Interagency Task Force Against Human Trafficking ang kasong ito at ang proseso ng pagpapauwi sa kanila. Yung sa 20 niyan, hindi pa nakauwi kasi 13 of them nagdadalang tao. 13. Wala, nasa hospital pa. Kasi surrogate mother, yun ang magiging role nila. In Cambodia, na iba-ibang ginagawa, na na-traffic sila. At hindi, ngayon lang kami nakarinig ng surrogate. Ngayon lang. Actually, Ngayon lang. So, it's possible, it's happening in other countries too. Ang surrogacy ay pagdadalang tao mula sa punla na hindi kanya. Ini-inject sa surrogate mother ang fertilized egg at sperm mula sa ibang tao. Legal sa maraming bansa ang commercial surrogacy para tulungan magkaanak ang mga pares na may problema sa pagbubuntis. Pero bawal ito sa Cambodia. At ang galamay ng underground industry na ito sa Cambodia ay umaabot sa mga illegal na recruitment agency sa Pilipinas. Sa pahayag ng Philippine Embassy sa Cambodia, nirecruit umano ang mga Pilipina ng isang taong inaalam pa ang pagkakakilanlan at nasyonalidad. Ang recruiter na ito, na posibleng may pekeng pangalan, inayos daw ang biyahe ng mga babae
na babiyahe sa isang Southeast Asian country pero sa huli ay sa Cambodia sila bumagsak. Ang problema, ayon sa ating embahada, yung sinasabi ng agency, we might not even know the physical address of this embassy because lahat sila via social media, kinontak via email, Facebook. Kabilang ang Cambodia at karatig bansa sa pinakabinabantayan ng Bureau of Immigration pagdating sa human trafficking. Ang nagiging challenge natin, yung iba pumupunta sa ibang country, hindi naman yung final destination nila, but pre-represent nilang ticket ay a certain country pero mag-ano sila, they will go transit to the final destination. Kahit ang PNP Anti-Cybercrime Group ay wala raw na monitor na online recruitment na tumatarget ng surrogate mothers. Kaya nga ang kutob ng DFA, ikinukuble sa mga normal na trabaho ang alok online para may kumagat. Please, bago kayo pupunta sa ating mga kapitbahay na bansa, no, para magtrabaho, dadaan kayo sa DMW POA, yung official process. Of course, may bayad pa yan, may hassle yan. Pero importante, may protection para sa inyo. Kasi usually ang sinasabi sa kanila, may trabaho sa Thailand, sa Cambodia, computer work, tourism work. Yung pala pagdating ng ibang ginagawa. Bakit kaya mas pinipili pa ng ibang kababayan natin Pilipina na pumasok sa ganitong gawain? Dahil ngayon ay marami ng paraan para kumita ng pera at sa legal na pamamaraan. Kaya hindi rin natin masisisi ang immigration natin sa Pilipinas kung bakit mas lalo silang naghihigpit sa mga kababayan nating gustong pumunta sa ibang bansa.